Bago tayo magsimula, may tanong ako sa inyo. Naranasan nyo na bang mapunta sa isang lugar na parang kinalimutan na ng liwanag? Yung tipong ang dilim ay hindi na lang basta paglubog ng araw, kundi isang permanenteng sumpa. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay galing sa isang nating tagapakinig na tinatago ko na lang sa pangalang Renzo. Ang kwento niya ay tungkol sa isang baryo na sa isang iglap ay hindi na muling nasikatan ng araw. Isang baryo kung saan sinasabing walang umalis at walang nabuhay. Handa na ba kayo? Pakinggan natin ang karanasan ni Renzo. Salamat sa pagkakataon, Mr. John. Matagal ko na tong gustong ibahagi. Hindi para manakot, kundi para magbigay babala at para mailabas ko na rin tong nasa dibdib ko. Dahil hanggang ngayon, gabi-gabi, napapanaginipan ko pa rin ang lugar na yon. Ang pangalan ko ay Renzo. Isa akong field researcher para sa isang NGO. Ang trabaho ko, pumunta sa mga liblib na lugar, kumausap sa mga tao at alamin kung anong tulong ang kailangan nila. Malinis na tubig, gamot, eskwelahan. Noon, na-assign ako sa isang baryo na halos wala sa mapa. Tawagan na lang natin baryong Kanluran. Nasa paanan ito ng isang bundok na laging nababalutan ng ulap. Para makarating doon, kailangan mong maglakad ng 6 na oras mula sa pinakamalapit na bayan. Mababait ang mga tao sa baryo Kanluran. Simple lang ang buhay, pagsasaka at pangingisda sa ilog ang kinabubuhay nila. Tahimik, payapa, sa sobrang payapa, nakakabingi minsan. Isang linggo na ako doon. Nakatira ako sa bahay ng kapitan, si Mang Kanor. Mabait na tao, laging handang tumulong. Nasanay na ako. Paggising sa umaga, sa tilaok ng manok, pag-iikot sa baryo, pagkain ng sariwang gulay, at pagtulog ng maaga dahil wala namang kuryente. Gasera lang ang gamit. Ang buhay ay perpekto hanggang sa dumating siya. Hapon yon, papalubog na ang araw. Nakaupo ako sa beranda ni Mang Kanor, nagkakape. Bigla na lang may napansin kaming anino na naglalakad papasok sa baryo. Isang matandang babae. Alam nyo, sa lugar na yon, kilala ng lahat ang isa't isa. Imposibleng may dumating na bago na hindi nila alam. Ang itsura niya, yun ang unang tumatak sa akin. Sobrang tanda na, kulubot ang balat, parang tuyong dahon. Nakasuot siya ng lumang barut saya na kulay. Hindi ko masabi kung berde o itim sa dumi. Nakayapak siya, pero ang mga mata niya, grabe, malamig, matalim. Parang nakikita niya yung kaluluwa mo. Tumigil siya sa gitna ng maliit na plaza ng baryo. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa paligid. Ang mga aso na kanina lang ay naghahabulan, biglang tumahimik at nagtago. Kahit yung hangin, parang biglang huminto. Nilapitan siya ni Mang Kanor. "Inay, saan po kayo galing? Taga rito po ba kayo?" Sabi niya. Tumingin lang yung matanda sa kanya. Hindi sumagot. Maya-maya, ngumiti siya. Pero hindi yung ngiting mabait. Ngiting nakakakilabot. "Gabi na po, delikado," sabi ulit ni Mang Kanor. Medyo alanganin na. "Kung gusto nyo, dun muna kayo sa..." Hindi na natapos ni Mang Kanor ang sasabihin niya. Naglakad yung matanda papunta sa isang abandonadong
kubo sa dulo ng baryo, malapit sa sementeryo. Doon daw, ayon sa kwento, ay may nakatirang mangkukulam dati. Walang pumigil sa kanya. Pumasok siya sa sirang kubo na yon. At yun na, kinagabihan, hindi ako mapakali. Kakaiba yung pakiramdam. Ang lamig, parang bumaba yung temperatura. Narinig ko yung mga aso sa ilalim ng bahay ni Mang Kanor. Hindi sila tumatahol, pero parang umiiyak. Yung parang iskiling mahina. Pabayaan mo na yon, Renzo, sabi ni Mang Kanor. Baka napadaan lang, matutulog na tayo. Sinubukan kong matulog, pero yung gabi na yon parang mas madilim kaysa karaniwan. Kinabukasan, yun na yon na ang simula ng katapusan. Nagising ako dahil sa katahimikan. Walang tilaok ng manok, walang huni ng ibon. Ang tanging narinig ko na lang ay ang tibok ng puso ko. Pagdilat ko, madilim pa. Inisip ko, madaling araw pa lang. Kinuha ko yung relo ko sa tabi ng gasera. Nanlaki ang mata ko. Alas 6:30 na ng umaga. 6:30 AM. Imposible. Sa baryo na to, alas 5 pa lang. Maliwanag na. Tumayo ako. Binuksan ko yung bintana. Mr. John, mga nakikinig, ang naabutan ko ay hindi gabi, hindi rin umaga. Ang kulay ng langit ay parang maduming kulay abo. Parang palaging takip silim. Parang yung eksaktong sandali bago lumubog ang araw. Pero yung liwanag ay hindi na dumating. Para siyang namatay. Ang araw hindi sumikat. Lumabas ako ng bahay. Ganun din ang ibang taga-baryo. Nagtipon-tipon sila sa plaza. Lahat nakatingala, nagbubulungan, takot na takot. Anong nangyari? Bakit madilim pa? Nasaan ang araw? Lumipas ang isang oras. Alas 7, alas 8, alas 9. Ganun pa rin. Madilim. Isang walang hanggang dapit hapon. Tapos may sumigaw. Yung matanda. Tumingin kaming lahat sa direksyon ng abandonadong kubo. Nakatayo siya sa labas. Si Lola Susing. Yun ang tinatawag nila sa kanya. Nakatayo lang siya doon. Nakatingin sa amin. At nakangiti na naman. Tumakbo yung ilang mga lalaki papunta sa kanya. May dalang itak. Galit na sila. Ikaw! Anong ginawa mo sa araw? Mangkukulam ka! Pero bago pa sila makalapit, biglang humangin. Isang malakas, malamig na hangin na galing sa gubat. Kasabay ng hangin na yon, parang may mga boses, mga bulong na hindi mo maintindihan. Napatigil yung mga lalaki. Tapos yung matanda, tumawa siya. Isang tawang mahina pero tumatagos hanggang sa buto namin. Pumasok siya ulit sa kubo niya. Lumipas ang unang araw, walang araw. Lumipas ang pangalawang araw, ganun pa rin. Ang dilim na yon, hindi na umalis. Nagsimula na magpanik ang mga tao. Sinubukan nilang magsiga ng malaking apoy sa plaza para magbigay liwanag. Pero parang yung dilim, nilamon yung liwanag ng apoy. Ang mas malala pa, yung mga pagkain, nagsimulang mabulok. Agad-agad, yung mga palay sa bukid, nalanta. Yung mga ilog, yung tubig naging kulay itim. At yung mga hayop, nagsimula silang mawala. Una, yung manok. Isang gabi, narinig na lang namin yung kagulo sa mga kulungan. Pagtingin namin, wala na. Walang dugo, walang balahibo. Basta, wala na. Sunod, yung mga kambing. Tapos yung mga aso. Sa ikatlong araw ng kadiliman, doon nagsimula
ang tunay na lagim. May isang bata na naglalaro malapit sa gilid ng baryo. Bigla na lang siyang sumigaw. Tumakbo yung nanay niya. Ang nakita na lang daw niya ay ang mga pulang mata sa kadiliman sa may gubat, at yung anak niya hinihila papasok doon. Nawala yung bata. Doon kami nagkawatak-watak. Sinubukan ng ibang pamilya na umalis. Sabi nila, lalakarin na nila pabalik sa bayan kahit madilim. Sama na tayo, Renzo, sabi ni Mang Kanor sa akin. Hindi na tayo ligtas dito. Nag-impake kami. Kumuha kami ng mga sulo. Isang grupo kami. Siguro mga 20 tao. Nagsimula kami maglakad sa iisang landas na papasok at palabas ng baryo. Pero ito ang pinaka nakakatakot. Naglakad kami ng 1 oras, 2 oras, 3 oras. Pero bumalik kami sa plaza. Sinubukan namin ulit. Sa kabilang direksyon naman, naglakad kami, tumakbo. Pero pagkatapos ng ilang oras, nandoon na naman kami sa harap ng kubo ni Lola Susing. Nakulong kami. Yung landas parang naging loop. Paulit-ulit, walang labasan. Doon na nagsimula ang iyakan, ang sigawan. Walang pag-asa. Mamamatay tayo dito. Gabi yon o araw, hindi ko na alam. Pareho lang naman. Narinig namin isang tunog, parang pagaspas, malaking pakpak. Pero hindi parang ibon, mas mabigat, parang katad. Ano yun? Sigaw ng isa. Tapos narinig namin yung tunog nila, parang mga boses na nag-uusap, pero pabaligtad. At yung tiktik. Mga aswang! Sigaw ni Mang Kanor. Pumasok kayo sa mga bahay. Isara nyo ang inyong mga pinto. Nagtakbuhan kami. Nagkulong ako sa bahay ni Mang Kanor. Kasama siya at ang pamilya niya. Narinig namin yung pagaspas sa bubong. Malakas, parang may mabigat na bagay na lumapag. Tapos yung kalmot. Kinalmot yung dingding na kawayan. Diyos ka! Diyos ka! Paulit-ulit na dasal ng asawa ni Mang Kanor. Sumigaw yung mga kapitbahay namin. Isang sigaw na biglang naputol. Tapos katahimikan. Isa-isa. Alam nyo yung pakiramdam na nag-aantay ka na lang ng katapusan mo. Yun. Nakaupo lang kami sa sulok. Magkakasama. Umiiyak. Biglang nasira yung bintana namin. May pumasok. Hindi ko ma-describe ang dilim. Ang nakita ko lang ay yung hugis, malaki, may pakpak, at yung amoy bulok na karne at dugo. Sumigaw si Mang Kanor. Tumakbo ka, Renzo! Umalis ka na! Itinulak niya ako papunta sa pinto. Sa likod, hinarang niya yung bagay na yon. Narinig ko yung huling sigaw niya. Tumakbo ko nang hindi nalingon sa likod. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong lumayo. Yung mga sigaw sa likod, paunti-unti nawawala. Pinapatay nila lahat. Nakarating ako sa ilog. Yung ilog na itim na ang tubig. Sa sobrang desperado ko, tumalon ako. Anong pag-asa ko? Hindi ako marunong lumangoy. Pero yon na lang ang nasa isip ko. Inanod ako ng agos. Malamig. Sobrang lamig. Habang tinatangay ako, yung huling nakita ko sa Baryo Kanluran, si Lola Susing. Nakatayo siya sa pangpang ng ilog. Nakatingin sa akin. At sa ilalim ng langit na wala ng araw, nakangiti siya. Hindi niya ako pinigilan. Parang sinadya niyang
Pabayaan akong makatakas para may magkwento, para malaman ng lahat ang ginawa niya. Nagising na lang ako sa pangpang. Maraming milya ang layo. Nakita ko ng mga mangingisda galing sa kabilang bayan. Dinala ako sa ospital. Halos 1 linggo akong walang malay. Nang magkamalay ako, sinabi ko lahat sa pulis, sa mayor. Sinabi ko yung baryo, yung matanda, yung dilim, yung mga aswang. Hindi sila naniwala. Sabi nila, baka na-trauma lang ako. Baka may nangyaring landslide. Pero pinilit ko sila. Samahan nila ako. Bumalik kami kasama ang mga pulis. Pagdating namin sa lugar kung saan dapat nandun ang baryo Kanluran, wala na yung baryo, Mr. John. Ang nandun na lang ay isang malaking latian. Isang madilim, maputik na latian. Yung mga bahay, yung plaza, yung mga tao, parang kinain ng lupa. Walang ebidensya, walang bakas. Maliban sa isang bagay, sa gitna ng latian na yon, may isang sirang kubo na nakatayo pa. Yun yung kubo nung matanda. Hindi na ako lumapit. Tumalikod na ako. Sabi ng mga pulis, baka guni-guni ko lang ang lahat. Sabi ng NGO, baka nadengge ako at nagdeliryo. Pero alam ko, ang nakita ko, alam ko ang narinig ko. Ang baryo Kanluran ay nilamon ng dilim at ang dilim na yon ay may pangalan. Hanggang ngayon, hindi na ako tumitingin sa paglubog ng araw kasi natatakot ako na baka isang araw hindi na tumuling sumikat. Grabe, napakabigat ng kwentong yan mula kay Renzo. Isang buong baryo na naglaho na parang hindi kailanman umiral. Isang baryong nilamon ng kadiliman na dala ng isang matanda. Kayo, ano sa tingin nyo ang nangyari sa baryo Kanluran? Totoo nga kayang may kapangyarihan ang ilang nilalang na nakawin ng liwanag ng araw? At si Lola Susing, ano o sino nga ba siya? Mag-iwan ng inyong mga teorya at salubin sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang panig nyo. At kung nagustuhan nyo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutang pindutin ang like button. At syempre, mag-subscribe sa Alingangon ng Lagim para sa marami pang kwentong magpapatayo ng inyong mga balibo. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong update. Muli, ako si Mr. John. Mag-ingat sa dilim dahil baka sa susunod na paggising nyo, baka hindi na sumikat ang araw. Hanggang sa muli.